Hindi naman kailangan tanggalin si Coach Jason eh, 'di ba? Pero kailangan magdagdag ng talino at experience sa team. So, magdadagdag ka ng additional manpower sa team mo. It doesn't only, isipin nyo guys it doesn't only benefit the man himself. It doesn't benefit just Janriel. Pati po kasi si Jason Casimiro, makikinabang dyan kasi matututo siya dun sa ibang coaches eh. Exactly what Lalo I said, na ngayon, nagtayo siya ng gym, nagtuturo sila ng mga amateur boxer. 'Di ba? Eh alam nga namang kapag kino-coach mo yun, sasabi mo lang brr, brr, brr. 'Di ba? Eh syempre, maganda na rin yung mag-ano ka. Matuto ka dun sa ibang coach. Maano sila doon. And malay mo, by doing this, maybe we get to see him fight na Oya Inoue kasi kung ngayon sa ganung performance niya talagang i-dribble ni Naoya Inoue ang ulo niya kung gano'n na magiging performance niya. Okay, I will give him benefit of the doubt. Puntahan natin ngayon si Oguni, tignan natin kung anong magiging performance. Ang problema, yung naging approach niya kay Philippus ng Itumba na ginagawa niyang mangharibas, hindi ginawa niya rin, edi naubusan rin siya. So ngayon I think we're starting to get a clear picture kung nasaan na siya ngayon in his career kasi honestly you want Naoya Inoue, pero the last 3 fights mo, I mean, that's not a performance of someone who is a world beater. 'Di ba? Hindi, it's not a performance of someone to be feared, someone to be a world beater. Lalo na sa 122, mahirap mag world champion dito ngayon. So, sabi nga ni Coach Nonoy Neri, and ako naman, agree ako doon, hindi naman kailangan tanggalin si Coach Jason eh, 'di ba? Pero kailangan magdagdag ng talino at experience sa team. Yun lang yung akin. Magdagdag tayo ng talino at experience sa team. If we want to keep Coach Jason there, by all means, keep him there. Pero it's about time na tingin ko lang, kaya agree ako dun sa Coach Nonoy Neri kasi iba sinasabi, tanggalin na daw si Coach Jason. If he wants his brother around, keep him around. 'Di ba? I agree to. That's what I said. Kasi pero unang-una, kailangan niya ng head coach. Sinabi mo rin yan, Sir Pao eh. Pero sa tingin ko, hindi siya, pang motivation na lang si Jason. So ganito, magdadagdag ka ng additional manpower sa team mo. It doesn't only, isipin nyo guys it doesn't only benefit the man himself. It doesn't benefit just Janriel. Pati po kasi si Jason Casimiro, makikinabang dyan kasi matututo siya dun sa ibang coaches eh. Exactly Lalo na ngayon, nagtayo siya ng gym, nagtuturo sila ng mga amateur boxer. 'Di ba? Eh alam nga namang kapag kino-coach mo yun, sasabi mo lang brr, brr, brr. 'Di ba? Eh syempre, maganda na rin yung mag-ano ka. Matuto ka dun sa ibang coach. Maano sila doon. It's going to benefit the entire team. 'Di ba? Not just again Janriel but also Jason. So maganda 'yon. 'Di ba? Maganda 'yon lalo na mayroon silang grassroots sa ginagawa. They're bringing up fighters then Yes, yeah. Put another one there. Pick apart yung knowledge and wisdom ng mga tao na 'yon, 'di ba? Kapag dumating yung time na tapos na si Janriel and hopefully si Coach Jason, malay mo makakuha pa sa ibang boxer, i-apply mo dun sa boxer na 'yon. May mga bata ngayon, i-apply mo yung natutunan mo. 'Di ba? It's a win-win situation eh. 'Di ba? Agreed. Agree. Galing. Okay. Tama. Walang mawawala. Tama. Si Winter, nag-e-echo ka ngayon Hindi ko alam ba't nag-e-echo yung mo. Ayusin mo yung audio mo. Sana naririnig to ng ng kabila ng Narinig kasi nila yan. maganda yung mga inputs eh. Sure ako naririnig yan. We have nothing against Coach Jason. If anything, I like Coach Jason. Madaling katrabaho si Coach Jason. 'Di ba? Kasi alam nyo guys, not just in the sport of boxing, but life, in general, you need self-awareness. Kailangan alam mo yung limitations mo and you have to be teachable, you have to be coachable. Para yung mga bagay na nag-lacking ka, 'di ba? Matutunan mo yung mga bagay na, again, napakaganda niyan. Maganda naman yung premyo ni Janriel. Alam ko kung magkano kinikita ng tao eh. Nakita ko doon sa Philippus ng Itumba. Ang ganda nung grabe yung premyo. Nagulat ako eh. So, kaya na, afford naman nila. And, these things you do, if you cannot be short-sighted, if you look ahead, look at it as an investment kasi this way, baka tumagal pa lalo yung career ng Janriel and malay mo, by doing this, maybe we get to see him fight na Oya Inoue kasi kung ngayon, sa ganung performance talagang i-dribble ni Naoya Inoue ang ulo niya kung gano'n na magiging performance niya. So, dagdag tayo. Hindi tayo magtatanggal
'Di ba? Hindi tayo Dagdag. magdagdag lang tayo, magdagdag lang. Okay. Here's the thing. Ang sabi ko kasi, palitan si Jason as head coach. Do you still think dahil siya mag-head coach pag magdagdag ng coach? Eh Yung bakit ka pa stamina, alam na natin kailangan conditioning eh. ba't ka pa Oh. magdadagdag ng trainer kung siya rin ang head coach? Okay. What's the point? 'Di ba? Guys, lagi niyong iisipin, being the head coach, you are the brain behind, devising a game plan. Ikaw yung nagtuturo sa corner, 'di ba? You don't always have to be the pad holder. Bibigyan ko kayo ng isang example, and sinabi ko na rin to doon sa kabilang channel. Isang example, lagi siyang head coach but he doesn't even hold the pads. 'Di ba? Hall of Famer Nacho Beristain, trainer ni Juan Manuel Marquez, 'di ba? Oh, ang mentor ni Finito Lopez probably, I think, is the most complete, probably the most complete fighter in boxing history. Makikita niya si Nacho, hindi naman yan, 'di ba? Hindi naman yan naghahawak ng mitts eh. Nasa labas yan ng ring, 'di ba? Tinitingnan niya kung anong kailangan gawin. From that angle, siya nagde-devise ng game plan. So si Coach Jason, to his credit, magaling naman siya umawak ng pads eh. Parang naman siya, maybe I don't agree with some of the things he does, some of the things he do, pero okay naman siya, he can still do that. But if you're going to bring people in, another trainer, 'di ba? Tapos hindi naman siya, anong gagawin nun? 'Di ba? Siya ang magmi-meets, ipapaubaya niya yung pagmi-meets. Kung ganoon lang, edi sana si Coach Jason na lang din. 'Di ba? What's the point? It beats the purpose of getting another trainer kung hindi rin siya ang mag-head coach. Okay. Sa tingin ko medyo siguro medyo ma-emotional lang yung sa team nila Casimero kasi kapatid kasi siya eh. Ang reason naman nung isang kabila, yung narinig ko na interview ni Sir Pau, is Ito, hindi guys, naman daw kasi pa naman daw natatalo. Okay. Yung Yan, si diyan Coach nagalit sa Jason. akin nung nagsalita. ito. Actually, kasi yun yung reason dami nila. Yung galit Okay. sa akin dahil bakit ko daw. Medyo naging one-sided nga yung una kasi narinig ko rin si Sir Pau na ang sabi niya is hindi naman papalitan. Kumbaga, hindi naman hindi naman aalisin. Iikot lang. Kumbaga, mayroon lang isang head coach talaga. And then, na-misinterpret ata nung kabila na parang i-remove. Ako again, I really have nothing against Jason Casimero. Like I said, if anything, I like the guy. Pero if magiging open-minded sila, titingnan nila to from, as an investment na long-term goal, matututo si Coach Jason eh. 'Di ba? Unless na tingin ni Coach Jason perfecto na siya at mas magaling na siya the likes of Freddie Roach, Floyd Mayweather Sr., 'di ba? Tingin niya mas magaling na siya kala Eddie Futch, wala na tayo siguro pag-usapan, 'di ba? I don't know if he's that way mentally, pero magbe-benefit siya dito. Guys, ito bibigyan ko kayo ng exclusive Ito, sige. Bibigyan ko kayo ng exclusive and ngayon niyo lang 'to maririnig. I-share ko sa inyo. A week ago, nag-uusap kami ni Carl James Martin, okay? I was talking about boxers na fighters and people in general na self-aware. Carl James Martin is really self-aware. And when it comes to his style, the way he performs, okay? Alam niya yung mga kulang niya, what's lacking. So sabi niya sa akin, sir, diretsahan na, prangkahan, anong gagawin mo? Kasi nakikita niya rin, merong mga nagsasabi na you have to, change your coach, magpalit ka na ng trainer, 'di ba? And honestly, they are open to idea of adding an additional head. They're not gonna fire his dad, of course. He's always gonna be there, 'di ba? But the team, I think, and especially Carl James, is open to the idea of hiring a new trainer para it's going to be a collaboration. May makuha siya. May makuha not just him, but also his father moving forward. Kita mo to, Ewan ko kung sino to. Actually, wait. Oh yan, tulad niya, sabi niya, hindi naman pala sikat. Ba't puro siya pinag-uusapan nyo? Again, yan. Hindi po totoo yan eh. Tinanong nga sa akin ni Pao kanina, sinabi ko, he is indeed popular. Pero yun, yung mga gaya ng popsicle cultura, hindi naman niya naiintindihan yan. Apparently, he doesn't know the difference between popular and a household name. They're both popular, but the channel hasn't penetrated the household name figure din. Diba? Wala po kami sinasabing hindi sikat. Sikat po si John Riel.
But if you don't know the difference of being just, popular in your field of sport and being a household name, then so be it. Hindi po totoo yan na hindi sikat. Sikat po si John Riel. Okay. Okay. Actually, talagang concern ako kay Sir Casimero kasi siyempre kababayan ko siya. Taga Leyte rin ako eh. Yung last time na tuwang-tuwa kami, actually tatay ko, ako, sino pa ba yan? Yung isa kong tiyo. Pag tuwing nanonood kami, sabay-sabay kami niyan pag nanonood kami. Kasi kaya ako concerned talaga ako nung kapag nakikita ko si Casimero na medyo napapasigaw ka sa TV, napapano. Kaya sana kung marinig ng kabila, sana marinig nila yan. Kasi si sana Papsi member siya ng Team Casimero. Kasi kami mga fans, Team Casimero yan? Kami. Oo. Is he? Okay. Siya Kasi yung what is he there? Anong trabaho niya? Siya yung kumanta ng intro. Yung nag-rap. Brad, sorry si Eminem kumanta rin ng intro ni Terence Crawford, hindi naman siya Team Crawford. So basta Team Casimero siya, hindi ko alam kung anong role nila doon. Basta kasama siya sa Team Casimero. Okay. Japan. Hindi ko alam kasi hindi naman ako member kasi